Just to clarify po, ano po ba talaga ibig sabihin nitong heat index? Bali, yung heat index po ay hindi kapareho nung normal na temperature na halimbawa may thermometer tayo, nilagay natin sa room, like room thermometer. Then, iba yung temperature ng room mismo dun sa temperature na nararanasan natin or maaari nating maramdaman. Dahil yung heat index po ay composed ng dalawang atmospheric variable. Ito po yung relative humidity at yung temperature. Yung temperature po, yun po yung binanggit natin. Ano ba yung relative humidity? Ito po yung water content o yung water vapor na nandun sa ating surrounding areas. Ibig po sabihin, kapag moist yung lugar natin, mahihirapan tayong pawisan o matuyo yung pawis. Again, yung pagpapawis po natin, ito po yung way ng katawan natin para i-release yung heat na nararamdaman natin. So, yun po yung difference niya. Okay, John, kasi I think Pag-asa was on record saying that probably this year will be the hottest year on record. Now, aside from the El Nino phenomenon, ano pa ang ibang factors behind this supposed heat temperature in this coming months na nagko-contribute? Una po siguro yung seasonality. Okay. Meron po tayong seasonality na normally, kung babalik po tayong basic, meron po tayong wet and dry season. Pero yung dry season po natin ay pwede nating hatiin sa dalawa. Ito po yung cool dry season, December, January, February. And yung hot dry season na March, April, and May. At during March, April, and May, seasonality-wise, pinakamaiinit na months po natin ay during hot dry season. At ang pinakamainit na month po natin throughout the country is May. Kaya in-expect po natin na sa mga susunod na buwan talaga, bukod dun sa contribution ng El Nino, ay iinit din po. Yes, wait lang. Gusto lang malaman sana dyan, no? Ano yung sa nakikita nyo, what will be the hottest month? Kasi we're approaching summer, so March, April, May, no? The dry season. So what will be the hottest month on record for this year sa taya nyo? Kung titignan po natin yung climatology, May po talaga yung pinaka-hottest or yung hottest month natin. Next po ay yung April. Okay, mag-ready na tayo. Oo nga. So, pag pinag-uusapan ng init, ang kaakibat niyan tubig, 'di ba? Kasi syempre kailangan natin ng tubig sa atin personal, 'di ba? Personal use, and then of course yung sa Angat Dam, yung water level natin para sa ating water supply. But what's the water level in Angat Dam now, Sir John? And tsaka is it nearing critical? Yung sa water level, yes, actually na-observe po natin na below normal siya or yung sa dapat na water level niya. And in-expect din po natin na mas bumaba pa siya sa mga susunod na buwan. Pero yung exact amount po ay meron po tayo available po yan. Hindi lang po sa Angat Dam, kundi kasama Ipo, Lamesa, meron po tayo yan sa ating website. Pero kung Angat Dam po, currently ay 207.61 po yung reservoir water level po natin yan. Okay, and John, sabi mo yung heat index natin possibly 52 degrees, no? Maaari po na umabot ng 52 degrees and above. Yun po yung extreme danger category natin. Na yung heat stroke danger ay imminent, yung mga heat-related heat exhaustion. Ano mga do's and don'ts natin during this hot weather para maiwasan naman natin or yung mga vulnerable population magkaroon ng heat stroke and other diseases or sicknesses na maaaring mangyari dahil sa sobrang init? Actually, tama-tama po yung nabanggit natin kanina, yung tubig, dahil isa po yan sa napakahalaga na dapat meron tayo palagi. Kapag lalabas po tayo, hanggat maaari po ay magdala po tayo ng like tumbler, like ganito may dala po ako. So, and then kung yung mga personnel o yung mga tao naman po na nagtatrabaho outside or yung sa outdoor activities na may mga gagawin tayo, hanggat maaari po ay kung makakapagdala tayo ng sombrero or yung protect skin, yung mga long sleeve para maprotektahan po tayo sa direct sunlight, mas makakatulong po ito. Diyan may nagtatanong pala mga viewers, kailangan mo daw magbawas na pag-iinom ng kape. Actually, yung kape po kasi may caffeine and then may mga iba pang nadudulot sa atin. Pero hindi naman po necessarily na kailangan magbawas. Well, siguro po kasi pag uminom tayo ng kape, dahil mainit yung panahon, tas mainit din. So baka yun po yung naiisip nila. Pero
liquid, more water po yung mas advised natin compared sa kape. Ayun. O ito naman tinatanong din ng ating mga viewers, ano daw yung mga summer activities na dapat iwasan during the hot weather? Pwede ba mag-beach? Pwede po actually, maganda po ito, pero yung masyadong matagal na yung na direct sunlight, yung exposure natin sa sunlight, ito po yung hangga't maaari iwasan, dahil bukod dun sa may direct na init na nararamdaman natin, may mga effect din po yan sa ating health. Halimbawa, yung mga malala, mga skin cancer, heat exhaustion. Pero kung mag-beach po tayo, okay din po ito. Syempre, expect po natin yung sunburn, expect po natin yung mga... Pero hindi naman po natin binabawal yan. Again, ugaliin po natin na mag-replenish palagi para hindi po tayo madi-dehydrate. Oo. Pero tanong ko lang din kasi, alam ko mayroon pang last hurrah ang amihan para sa atin. Yung mas maramdaman natin yung pinakahuling paramdam ng amihan. Kailan yon, John? Usually po kasi, yung amihan natin ay bali DJF po natin na ina-expect. Pero minsan, nawawala po yan. Minsan, umaabot siya ng first week or second week ng March. Pero, ngayon po kasi ang main na nakaka-apekto sa atin ngayon sa Pilipinas ay easterlies. Kaya medyo parang nagpahinga yung amihan natin. Pero maaari po yan bumalik. And, of course, after nung mga second week ng March dyan, expect na po natin na patuloy na po yung pagtaas ng temperature natin. So, maaari pa pong may huling buga. Pero ang gusto ko matanong lang, John, kasi sa bandang north, ang sabi nyo, it's going to be hotter in the northern area of the Philippines. Ang tanong din ng iba, sa Baguio ba, pagpalo ng April or May, anong klaseng init ang pwedeng maramdaman sa Baguio? Ang ganda po ng tanong na yan, no? Pero actually, magkaiba po kasi yung temperature when it comes to kapag na-involve na yung elevation. Dahil yung Baguio po, ay yung elevation niya ay relatively higher kumpara dun sa ibang provinces like Nueva Ecija, yung mga lowland areas. At in-expect natin na hindi na po siya magiging kasing lamig kung ikukumpara natin siya noong December, January, February, na kung saan pumunta yung mga tao doon, no? Na kaya nausap pa po yung mga may bibe. At saka talagang dinayo nila yung mga high elevated areas recent nung mga past few months. So, kung iinit po, yes, in-expect po natin na mas iinit sa Baguio, pero hindi po kasing init ng mga nasa low-lying areas. So, nasa higher 20s pa rin ang Baguio? Yes po. Okay. So, meaning moving forward, El Nino ngayon, tapos pagdating ng tag-ulan na panahon natin, Sir John, ibig sabihin we'll be expecting more rains, yung mas malalakas? Does it mean like that? Salamat po. Dahil minsan nagiging misconception po, no, na may El Nino pero bakit umulan? Pag may El Nino po, hindi, yes po, totoo na lower rainfall and higher temperature yung nako-contribute niya sa Pilipinas, pero not necessarily mawawala na yung mga like localized thunderstorms, so may mga pag-ulan pa rin po. And ina-expect po natin yung El Nino na tatagal po siya hanggang mga March, April, May, and then April po siguro mag-start na yung nakikita na po natin sa May na may mga signals na from El Nino towards neutral condition na po tayo. Pero hindi ibig po sabihin na hindi na ganun maaari yung kasing yung effect ng El Nino pagdating natin sa rainy season. So more likely maaari ma-experience natin ay normal rainy season na sa darating na like June, July, habagat season natin this year.